Magandang umaga o magandang gabi o magandang hapon. Anumang oras dumating ang aking video sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa awat tulong ng Diyos. Bago natin basahin ang pagbasa bilang 8, ay hayaan nyo isalaysay ko ang buod ng nakaraang pagbasa bilang 7 ng banal na kasulatan. Ang buod ng pagbasa bilang 7 ay kinakausap ng Diyos si Moises. Exodus 3 verse 7. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila. At naawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hiveo at mga Hebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita. Nakita ko kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Ngayon ay tuloy natin ang pagbasa at ito ay ang pagbasa bilang 8. Magsisimula sa Exodus 15 verse 1 hanggang sa Exodus 19 verse 25. Ang pag-awit ni Moises. Exodus 15:1. Umawit si Moises at ang mga Israelita ng awit sa Panginoon. Aawitan ko ang Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang Panginoon ang nagbigay sa akin ng lakas at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang aking Diyos at pupurihin ko siya. Siya ang Diyos ng aking Ama at itataas ko siya. Panginoon ang kanyang pangalan. Isa siyang mandirigma. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at mga sundalo ng Faraon. Nalunod ang pinakamagagaling na opisyal ng Faraon sa dagat na pula. Nilunod sila sa malalim na tubig. Lumubog sila sa kailaliman katulad ng isang bato. Dakila ang kapangyarihan niyo, O Panginoon. Sa pamamagitan nito, dinurog niyo ang inyong mga kaaway. Sa inyong kapangyarihan, ibinagsak niyo ang mga kumakalaban sa inyo. Pinadama niyo sa kanila ang inyong galit na siyang tumupok sa kanilang na parang dayami. Sa isang ihip niyo lang nahati ang tubig. Ang dumadaloyong na tubig ay nahati at tumayo na parang pader. Natuyo ang malalim na dagat. Sinabi ng nagyayabang na kaaway, hahabulin ko sila at huhulihin. Paghahati-hatiin ko ang kanilang mga kayamanan at bubusugin ko nitong aking sarili. Bubunutin ko ang aking espada at lilipulin ko sila. Pero sa isang ihip nyo lang, nalunod sila sa dagat. Lumubog sila sa kailalimang kagaya ng tingga. O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad nyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, nilamon ng lupa ang aming mga kaaway. Sa pamamagitan ng walang tigil niyong pagmamahal, gagabayan niyo ang inyong mga iniligtas. Sa pamamagitan ng inyong lakas,
gagabayan niyo sila sa banal ng tahanan. Maririnig ito ng mga bansa at manginginig sila sa takot. Lubhang matatakot ang mga Filisteo, ang mga pinuno ng Edom at Moab ay manginginig sa takot, at ang mga pinuno ng Kanaan ay hihimatayin sa takot. Tunay na matatakot sila sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Sila ay magiging parang bato na hindi nakakakilos hanggang sa makadaan ang inyong mga mamayan na inyong iniligtas, O Panginoon. Dadalhin niyo ang mga mamayan ninyo sa inyong lupain at ilalagay niyo sila sa bundok ng pagmamayari nito. Ang lugar na ginawa niyong tahanan, O Panginoon, ang templong kayo mismo ang gumawa. Maghahari kayo, O Panginoon, magpakailanman. Tinabunan ng Panginoon ng tubig ang mga kabayo, mga karwahe at mga kabayo ng Faraon matapos na makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Kumuha ng tamborin si Miriam na propeta at kapatid ni Aaron at pinangunahan niya ang mga babae sa pagtugtog ng mga tamborin at pagsayaw. Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila. Umawit kayo sa Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula papunta sa ilang ng Shur. Sa loob ng 3 araw naglagbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Dahil dito nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Ano ang iinumin natin? Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at pinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol na kahoy. Inihagis ito ni Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Doon ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautusang ito para subukin ang katapatan nila sa Kanya. Kung susundin ninyo ako ng buong puso ang Panginoon na inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng pinadala ko sa mga Ehipsyo dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Dumating sila sa Elim, kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma at nagkampo sila malapit sa tubig. Kabanata 16 ng Exodus. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mamamayan ng Israel hanggang sa makarating sila sa ilang ng Zin na nasa gitna ng Elim at ng Sinai. Nakarating sila roon sa ika-15 araw na ikalawang buwan mula nang lumabas sila sa Ehipsyo. Doon sa ilang nagreklamo ang lahat ng mga Israelita kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon kami paano'y nakakain kami ng karne at ng lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinala nyo kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, makinig ka. Magpapawalan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. Bawat araw, mangunguha ang mga Israelita ng pagkain nila para sa araw na iyon. Sa ganitong paraan, masusubok ko kung susundin nila ang mga utos ko. Sabihin mo sa kanila na doblehin nila ang kukunin nilang pagkain tuwing ika-6 na araw ng bawat linggo. Kaya sinabi ni Moises at Aaron sa lahat ng mga Israelita, ngayong gabi malalaman ninyo na ang Panginoon ang naglabas sa inyo sa Ehipto.
At bukas ng umaga makikita ninyo ang makapangyarihang presensya ng Panginoon, sapagkat narinig niya ang mga reklamo ninyo. Sino ba kami para sa amin kayo'y magreklamo? Sinabi pa ni Moises, bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakainin ninyo sa gabi at bubusugin niya kayo ng tinapay sa umaga. Dahil narinig niya ang pagrereklamo ninyo sa Kanya, hindi kayo nagrereklamo sa amin kundi sa Panginoon. Sino ba kami para sa amin kayo magreklamo? Sinabi ni Moises at Aaron, sabihin ninyo sa buong mamamayan ng Israel na lumapit sila sa presensya ng Panginoon dahil narinig niya ang pagrereklamo ninyo. Habang nagsasalita si Aaron sa buong mamamayan ng Israelita, tumingin sila sa ilang at nakita nila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ulap. Sinabi ng Panginoon kay Moises, narinig ko ang mga pagrereklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanilang gabi-gabi silang kakain ng karne at araw-araw silang magpapakabusog sa tinapay at malalaman ninyo ako ang Panginoon na inyong Diyos. Nang dapit hapon ding iyon, lumaksa ang mga pugo at napuno nito ang buong kampo. Kinaumagahan, basa ng hapon ng hamog ang buong kampo. Nang mawala ang hamog, may nakita silang maliliit na bagay sa lupa na puting-puti. Hindi nila alam kung ano ito kaya nagtanungan sila, ano kaya iyan? Sinabi ni Moises sa kanila, iyan ang pagkain na binigay ng Panginoon sa inyo para kainin. Sinabi ng Panginoon na ang bawat isa sa inyo ay mag-ipon nito ayon sa inyong pangangailangan, mga isang salop bawat tao. Kaya nanguha ang mga Israelita ng mga pagkain ito. Marami ang kinuha ng iba, habang ang iba naman ay kaunti lang. Nang takalin nila ito, isang salop ang nakuha ng bawat tao, at nagtipon ng marami ay hindi sumobra, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Tama-tama lang ang nakuha ng bawat isa. Sinabi ni Moises sa kanila, walang magtitira nito para sa susunod na araw. Pero ang iba sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Nagtira sila para sa susunod na araw. Pero inuod ito at bumaho. Kaya nagalit si Moises sa kanila. Tuwing umaga, nangunguha ang bawat isa ayon sa kanyang kailangan. At kapag uminit na, natutunaw ang pagkain, hindi nila nakukuha. Sa ika-6 na araw, doble ang kanilang kinukuha, mga 2 salop bawat tao. Kaya pumunta ang mga pinuno ng mamayan ng Israel kay Moises na nagtanong kung bakit doble. Sinabi ni Moises sa kanila, iniutos ng Panginoon na magpahinga kayo bukas dahil araw ng pamamahinga, na banal na araw para sa Panginoon. Kaya lutuin ninyo ang gusto ninyong lutuin at ilaga ang gusto ninyong ilaga. Ang matitira ay ilaan para bukas. Kaya tinira nila ito para susunod na araw ayon sa inuutos ni Moises. At nang sumunod na araw, hindi ito inuod o bumaho. Sinabi ni Moises sa kanila, kainin ninyo iyan ngayon, dahil ngayon ang araw ng pamamahinga para sa Panginoon. Wala kayong makikita niyan ngayon. Makakakuha kayo ng pagkain ito sa loob ng 6 na araw. Pero sa ika-7 araw ay magpahinga kayo. Sa araw na iyon, wala kayong makukuhang pagkain. May mga tao pa rin lumabas para manguha ng pagkain sa ika-7 araw, pero wala silang nakita. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ba susuwayin ng mga tao ito ang aking mga utos at katuruan? Alalahanin ninyo na binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga, kaya tuwing ika-6 na araw ay dinodoble ko ang pagkain ninyo. Dapat manatili sa bahay niya ang bawat isa sa ika-7 araw. Walang lalabas para kumuha ng pagkain. Kaya nagpahinga ang mga tao sa ika-7 araw.
Tinawag na mana ng mga Israelita ang pagkain. Pero itong maliliit at mapuputing buto at matamis kagaya ng manipis na tinapay na may pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, pinag-utos ng Panginoon na magtayo kayo ng isang salop na mana para sa susunod pang mga henerasyon. Para makita nila ang pagkain binigay ko sa inyo sa ilang nang inilabas ko kayo sa Ehipto. Sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha kayo ng sisidlan at lagyan ito ng isang salop na mana. Pagkatapos, ilagay ninyo ito sa presensya ng Panginoon para sa susunod pang mga henerasyon. Sinunod ito ni Aaron ayon sa sinabi ng Panginoon kay Moises. Inilagay ni Aaron ang mana sa kahon ng kasunduan para maitago. Kumain ang mga Israelita ng mana sa loob ng 40 taon hanggang sa makarating sila sa lupain ng Kanaan. Bawat araw, nag-iipon ang bawat isa sa kanila ng isang omer na mana, mga isang salok. Kapitulo 17. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Sin at nagpatuloy sa paglalakbay at nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nagkampo sila sa Refidim pero walang tubig na mainom doon. Kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Sumagot si Moises, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Pero uhaw na uhaw ang mga tao roon. Kaya patuloy ang pagreklamo nila kay Moises. Bakit mo kami nilabas ng Ehipto? Hamatay din lang pala kami rito sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop namin. Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at, O Panginoon, ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako. Sumagot ang Panginoon kay Moises, kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Hintayin kita roon sa may bato ng Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao. Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moises ang lugar na Masa at Meriba dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi, sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi? Nang naroon pa ang mga Israelita sa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na iniutos ng Diyos na dalhin ko. Kaya nakipaglaban si Josue sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moises. Habang sina Moises at Aaron at Hur ay umakyat sa burol. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nanalo ang mga Israelita. Pero kapag ibinababa niya ang kanyang kamay, nanalo naman ang mga Amalekita. Nang bandang huli, nangalay na ang kamay ni Moises. Kaya kinuha ni Aaron at Hur ang isang bato at pinaporoon si Moises. Itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganoon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. Kaya natalo ni Josue ang mga Amalekita. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo ito para hindi makalimutan at ipaalam mo ito kay Josue. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. Gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon ng aking bandila ng tagumpay.
Sinabi niya dahil sa itinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon, patuloy na makipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Kapitulo 18 ng Exodus. Nabalitaan ni Jethro na pari ng Midian at biyenan ni Moises ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa mga mamayan niyang Israelita. Nabalitaan niya kung paano inilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto. Pinauwi noon ni Moises kay Jethro na kanyang biyenan ang asawa niyang si Sipora at ang dalawang anak nilang lalaki. At pangalan ng panganay ay Gerzom dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moises, dayuhan ako sa ibang lupain. Ang pangalan ng pangalawa ay Eliezer dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moises, ang Diyos ng aking ama ang tumutulong sa akin. Iniligtas niya ako sa espada ng Paraon. Ngayon, pumunta sila Jethro at asawa ni Moises at ang dalawa nilang anak sa pinagkakampuhan ni Moises sa ilang malapit sa bundok ng Diyos. Nagpasabi na si Jethro kay Moises na darating siya kasama si Zipporah at ang dalawa niyang anak. Kaya sinalubong ni Moises ang kanyang biyenan at yumukod siya. Kaya sinalubong ni Moises ang kanyang biyenan at yumukod siya at humalik sa kanyang bilang paggalang. Nagkamustahan sila at pagkatapos pumasok sa tolda. Sinabi ni Moises kay Jethro ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Paraon at sa mga Ehipsyo para sa mga Israelita. Sinabi rin niya ang lahat ng paghihirap na naranasan nila sa paglalakbay at kung paano sila iniligtas ng Panginoon. Tuwan-tuwa si Jethro sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita nang iligtas niya sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo ng Paraon. Nalalaman ko ngayon na may makapangyarihan ang Panginoon sa lahat ng Diyos dahil iniligtas niya ang mga Israelita sa mga Ehipsyong nagmamaltrato sa kanila. Pagkatapos nag-alay si Jethro ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa Diyos. At habang ginagawa niya ito, dumating si Aaron at ang lahat ng tagapamahala ng Israel. Sumama sila sa kay Jethro para kumain sa presensya ng Diyos. Kinaumagahan, naupo si Moses bilang hukom para dinggin ang mga kaso ng mga tao. Nakapila ang mga tao sa harapan niya mula umaga hanggang gabi. Nang makita ito ni Jethro, sinabi niya kay Moises, bakit ginagawa mo ito para sa mga tao? At bakit mag-isa mo itong ginagawa? Pumipila sa iyo ang mga tao mula umaga hanggang gabi. Sumagot si Moses, ginagawa ko po ito dahil lumalapit ang mga tao sa akin para malaman ang kalooban ng Diyos. Kung may pagtatalo ang mga tao, dinadala nila ito sa akin. At ako ang nagdesisyon kung sino sa kanila ang tama. At tinuturuan ko sila na matuntunin at utos ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi tama ang pamamaraan mong ito. Pinapahirapan mo lang sarili mo at ang mga taong ito. Napakahirap nito kung ikaw lang. Makinig ka sa akin at papayuhan kita. At sanay samahan ka ng Diyos. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong paglapit sa Diyos para sa mga tao. Dalhin mo ang mga kaso nila sa Kanya. Ipagpatuloy mo rin ang pagtuturo mo sa kanila na matuntunin at utos ng Diyos. Turuan mo sila kung paano mamuhay at kung ano ang gagawin nila. Pero pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo. Dapat mayroon silang kakayahan sa paghukom, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi tumatanggap ng suhol.
Gawin mo silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 150 at 10 tao. Maglilingkod sila bilang mga hukom sa lahat ng oras. Sila magpapasya sa simpleng mga kaso, pero dadalhin nila sa iyo ang mabibigat na kaso. Sa ganitong paraan, mapapagaan ang trabaho mo dahil matutulungan kanila lang kung ito ang gusto ng Diyos na gawin mo, at kung susundin mo ito, hindi ka na mahirapan at makakauwi ang mga taong ito ng mapayapa. Sinunod ni Moises ang pinayo sa kanya ng kanyang biyanan. Pumili siya ng mga Israelita na mga taong may kakayahan sa paghuhukom, at ginawa niya silang mga hukom na grupo na binubuo ng 1,150 at 10 tao. Naglingkod sila bilang mga palagiang hukom ng mga tao. Sila nagpapasya sa mas simpleng kaso, pero kapag mabigat, dinadala nila ito kay Moises. Pagkatapos noon, pinayagan ni Moises ang kanyang biyanan na umuwi at bumalik sa sariling bayan. 19 na kabanata ng Exodus. Umalis ang mga Israelita sa Refidim at pumunta sa ilang ng Sinai. Doon sa harap ng bundok sila nagkampo. 3 buwan ito mula nang lisanin nila ang Ehipto. Umakyat si Moises sa bundok para makipagkita sa Diyos. Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, "Sabihin mo ito sa mga Israelita ng mga lahi ni Jacob. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at kung paano ko kayo dinala rito sa akin, katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay niya sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo, pero magiging pinili ko kayong mamaya at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita." Kaya bumaba si Moises mula sa bundok at pinatawag niya ang mga tagapamahala ng Israel at sinabi sa kanila ang sinabi ng Panginoon, at sabay-sabay na sumagot ang mga tao. "Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Darating ako sa iyo sa pamamagitan ng makapal na ulap para marinig ng mga tao ang pakipag-usap ko sa iyo at nang lagi silang magtiwala sa iyo." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang sagot ng mga tao. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Puntahan mo ang mga tao at sabihin sa kanilang linisin ang sarili nila ngayon at bukas. Kailangan laban nila ang kanilang mga damit. Siguraduhin handa sila sa 3 araw, dahil sa araw na iyon ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai na kitang-kita ng mga tao. Maglagay ka ng tanda sa paligid ng bundok kung hanggang saan lamang tatayo ang mga tao. Sabihin mong sa kanila na huwag silang aakyat o lalapit sa bundok. Ang sinumang lalapit sa bundok ay papatayin, tao man o hayop. Kung gagawin niya ito, babatuin siya o kaya naman ay papanain. Walang kamay na hiipos sa kanya. Makakakyat lang ang mga tao sa bundok kapag pinatunog na ng matagal ang tambuli." Bumaba si Moises sa bundok at inutusan niya silang linisin ang mga sarili nila at nilabhan ng mga tao ang kanilang mga damit. Sinabi ni Moises sa kanila, "Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo para sa 3 araw. Huwag muna kayong makipagtalik sa inyong asawa." Kinaumagahan ng 3 araw, kumulog at kumidlad at may kapal na ulap na tumakip sa bundok at narinig ang malakas na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa kampo. Pagkatapos, dinala ni Moises sa labas ng kampo ang mga tao para makipagkita sa Diyos, at tumayo sila sa paanan ng bundok. Nabalot ng usok ang bundok ng Sinai dahil bumaba roon ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumaytaas ang usok kaya kagaya ng usok
na nanggaling sa horono at nayanig ng malakas ang bundok. At lalo pang lumakas ang tunog ng trumpeta. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kulog. Muhaba ang Panginoon sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinawag niya si Moises na umakyat sa ibabaw ng bundok. Kaya umakyat si Moises at sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa ibaba at balaan mo sila na huwag silang lalampas sa hangganan na inilagay sa paligid ng bundok para tingnan ako. Dahil kung gagawin nila ito, marami sa kanila ang mamamatay. Kahit na ang mga pare na palaging lumalapit sa presensya ko'y kailangan maglinis ng kanilang mga sarili dahil kung hindi, parurusahan ko rin sila. Sinabi ni Moises sa Panginoon, paano po aakyat ang mga tao sa bundok? Gayon binigyan niyo na kami ng babala na ituring namin banal ang bundok at sinabihan niyo kaming lagyan ng tanda ang paligid ng bundok kung hanggang saan lang kami tatayo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumaba ka at dalhin si Aaron dito. Pero ang mga pari at ang mga tao ay hindi dapat pumunta rito sa akin para hindi ko sila parusahan. Kaya bumaba si Moses at sinabi ang mga tao. Hanggang dito na po lamang ang pagbasa bilang 8. Sa susunod na pagbasa ang pagbasa bilang 9. Ito ay tungkol sa 10 utos ng Diyos at iba pang mga utos. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Siya nawa.